award, nakita po ako ni Apo. Naka-cane po ako, nakatungkod din po ako dahil hindi ako makalakad. Tinawag niya po ako. Ang sabi niya, kukunin ko yung aking tungkod dahil hindi po ako makalakad eh. Sabi niya, iwanan mo yan dyan. Huwag kang gumamit niyan. Lumakad ka papunta sa akin. Po, hindi ko po malaman kung saan ang galing yung lakas ko, pero ako po ay naglakad papunta kay Apo Kunching. At sinaplos niya po yung likod ka. Sabi ko, Apo, ano po ang sakit ko? Katulad po ng lumabas sa x-ray. Ang sabi po sa akin ni Apo, yung spinal cord mo, lumihis. Isipin niyo po, wala naman ako sinasabi sa kanya eh. Ganun po kadakila, ganun po kahiwaga, ganun po kagaling. Pag ang ating Apo Kunching ay sinasaniban ng Espiritu Santo. Alam niya po ang lahat. Alam niya po ang lahat. Imagine, nagpa-x-ray ako para lang malaman ko kung anong sakit ko. Yung pala, isang haplos lang sa akin ni Apo Kunching, mawawala na. Alam na po pala niya kung ano sakit ko. Sabi ko, Apo, talaga pong napakasakit. Sabi niya, alam ko, manalig ka, magtiwala ka. Bukas, simula bukas, 9 na araw, kang magbabanyos. Hindi ko nga alam kung ano yung banyos eh. Yung pala, palaliguan ako doon sa likod. At kung ano po yung damit ko pumunta rito, yun po ang suot ko na habang pinapaliguan ako. Araw-araw pong pagpunta ko rito, sa araw-araw pong pakikinig ko sa salita ng ating Apo Kunching at ang mga alagad, unti-unti po nakakaramdam ako ng ginhawa. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil gusto ko po, katulad ko, ang pananalig at pagtitiwala ninyo sa ating mahal na pong Diyos ay maging 100%. Maging, miski wala po si Apo Kunching, maging sa ating mga alagad na nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Napakasarap pong pakinggan eh. Ito po, last na. January 9, birthday po ng mahal na poong Nazareno sa Quiapo. Nung araw po na yun, hindi ko po alam kung bakit parang hinahatakan pa ako na pumunta rito. At ako po, pagdating ko po rito, dire-diretso po ako sa mahal na poong Nazareno na nasa loob po. Ako po ay taimtim nagdasal at nanalangin sa Kanya na ako ay bigyan na ng kagalingan. Nung araw po na yon, di ko po makalimutan, January 9, na doon po ako nakaupo sa pang-apat. Meron po akong 2 katabi na may sakit din. Ramdam na ramdam po namin na ang banal na Espiritu Santo ay nasa katauhan ni Apo Kunching. Dahil iba po yung boses eh. Iba po yung boses niya, iba po yung galaw niya. Lumapit po sa akin. Nilagpasan po ako. Ang una po niyang hinaplos, yung 2 babaeng medyo may edad na rin. At I'm sure may karamdaman din po yung 2 na yon. Hinawakan, hinaplos. Pagkatapos po ng pangalawa na yun, yung 2 na yun, natapos na haplosin ni Apo Kunching, pumunta po sa akin. At doon po hinaplos na mabuti, na mariin ni Apo Kunching yung akin likod. At doon ko po nadama ang isang himala na gusto kong malaman nyo. Dahil ang himala po na yun ay para pong magic na nawala ang sakit ng aking likod. Yun po ang hiwaga ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Gumaling na po ako at ngayon hindi na ako pasyente. Ako po ay isang tagasunod na lamang. Tulad ninyo,
Alam ko darating ang araw. Hindi lang siguro kakasabay-sabay tayo. Pero sana po sa inyong paggaling, patuloy pa rin po tayong magkikita-kita dito. Dahil napakasarap po na humarap sa inyo mga kapatid ko, makinig sa salita ng Diyos. Napakasarap po. Ang gagaling na sa'yo, ang pinaka-importante, yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo, gagaling ka ng gusto, at pag uwi mo sa inyo, tataas mo yung paa mo at makakatulog ka, wala ka iniintinding problema. Ganun po, kamahal tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po natin siya, manalig po tayo sa Kanya, at tiyak po, kung ang ating pong pananalig at pagtitiwala sa Kanya ay mararamdaman niya ng gusto. I'm sure po, katulad kung napagaling niya, ganun din po ang ibibigay niya sa inyo. Dahil lahat po tayo, mahal niya. Tama po. Yun lang po, at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat, kapatid. Ipinahayag niya po sa atin yung natamo niyang biyaya sa paglilinis na ginawa ng Panginoon sa Kanya. Kung napakinggan niyo po ang Kanyang mga huling sinabi na napakasarap ng pakiramdam, nang pinagaling ang aking espiritu, nang pinagaling ang aking kaluluwa, nagkaroon ng kagalingan ang aking katawan lupa. Ganun po yung process ni God Ganun po yung proseso niya Una muna niyang lilinisan yung ating puso, yung ating damdamin, yung ating kaisipan, yung ating kaluluwa. At pagka ito'y ganap na nalinisan na, isusunod na po yung kagalingan ng ating katawan lupa. Kaya may basic requirement siya. Kailangang malinisan muna ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, at angkinin nyo na po, kasunod na po ang kagalingan ng ating katawan lupa. Amen? Marami na pong nakaranas ng ganyan at sila na nga po ang nagpapatotoo. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, isa lang po yung sasabihin ko pa sa inyo. Sa paglilinis ng ating kaluluwa at kaisipan, kailangan po tayong sumuko sa Panginoon. Habang pinaiiral natin yung ating gawaing pagkatao, ipipilit natin yung ating bilang tao, huwag po kayong mag-expect ng general cleaning na magmumula sa ating Panginoon. Ang una nating gawin, buong kababaan, sumurrender muna tayo sa ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, tinatawagan ko po ang aking dalawang kapatid na choir upang awitan tayo ng awiting I Surrender All. Mga kapatid, pag imawit po sila at binanggit yung salitang I surrender all, pwede po bang itaas natin yung kamay natin bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Pamilyar ba kayo sa awit na yon? I surrender all. Kung maaari po, pag narinig nyo yon, taas nyo po yung kamay natin. Kaharap ang ating Panginoon, tanda ng ating pagsuko sa Kanya. To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever and trust Him, His presence there. Surrender
my blessed and Savior, I surrender all. Ialay ko, inialay ko ang lahat sa'yo, O Kristo, inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lahat ng sala ko, patawarin mo. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa'yo, O Kristo, inialay ko. Panginoon ko, patawarin mo ang lahat ng sala ko, patawarin mo. Salamat mga mahal kong kapatid na binayayaan ng Panginoon ng magagandang tinig upang maipahatid ng ating Panginoon ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng awitin. Nawa po ay habang inaawit, inilalagak nyo na sa Panginoon ang lahat ng kamaliang ginawa natin. Sinurrender na nating lahat-lahat sa Kanya upang paunti-unti malinisan na ang ating puso at damdamin upang higit nating maramdaman ang napakaraming biyaya na sa atin ay nakalaan. Sa pagkakataong ito, pwede po bang magbahagi kayo kapatid? Alam ko po na mga ilang araw na rin kayong nandirito. Sa pag-upo nyo dito, nararamdaman nyo na po kung paano unti-unting
nililinisan ng Panginoon ang inyong puso at damdamin upang unti-unti siyang makapasok sa templo ang inyong puso. Huwag po kayong matatakot. Tandaan niyo po ito, gagamitin lang po ang inyong pagkatao, subalit ang banal na Espiritu na kapiling natin sa oras na ito ang siyang magsasalita gamit lamang ang bibig ninyo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ako po hindi marunong magsalita sa harapan pero naglakas loob po ako magsalita dahil sa Panginoon. Ako po ay sumama rito sa aking asawa para ng kagalingan ng kanyang katawan. Mahihiyaman po ako. Nilakasan ko rin ang loob ko. Ako po ay may naramdaman din dito sa katawan ko na namamanhid. Nung makarating po ako rito, parang nawawala po unti-unti. Yun lang po. Maraming po salamat. Kayo po, gusto niyo po bang magsalita? Kapraso lang po. Yamang kayo ang ginawang kaparaanan ng Panginoon, kaya pareho kayong nandirito. Marapat lang po, siguro, marahil na makapagpahayag din kayo sa mga kapatid niyong nandirito kung ano na ba ang ginawa ng Kristo sa buhay ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po napunta po rito sapagkat po ako po tama pong ako may karamdamang nararamdaman. Pero po hindi po ako makatulog sa gabi. Tsaka po para po bang lagi nang may nakadagan po sa aking dibdib. Tapos po pagka sinasabi ko puro sa mister ko, "Oy, kako, bakit kaya ako naman ganito? Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko." Sabi ko pong ganun sa kanya. Minsan po, may oras po na parang ako takot na takot. May oras po na, "Huwag mo akong iiwan." Sabi ko sa kanyang ganon. Tapos meron pong oras na gusto kong humiyaw. Gusto kong hindi ko po malaman talaga kung ano ang ang pakiramdam ko sa sarili ko. Na sabi ko po sa kanya, "Hindi baka ako sinanaluming ka ako merong alam na yun dito nga po kay Apo Kunching. Baka naman ako pwede na pakitunguhan mo at sabihin mo na samahan na rito at talaga ako hindi ko na maintindihan at hindi ko na rin po talaga malaman ang aking gagawin." Minsan po talaga po nagpapapadyak ako na ganyan, padyak na ako ng padyak na ganyan na talagang sabi ko nga sa kanya, hindi ko ako talaga maintindihan ko kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko talaga hirap na. Sabi ko po sa kanya ganon. Di ngayon po, tinawagan po niya anak niya. Nung naman po, dumating, pinupuntahan po niya doon sa anak ko, si Nana Lumeng. At sinabi nga po na, Nana Lumeng si nanay gusto kang magpunta ron sa pinagpapagamutan ninyo. Hindi naman po si Nana Lumeng, hindi naman po nagdalawang isip. Sige bukas pagayakin mo 10:00. Kaya po kami mag-asawa, hindi po ako nagdalawang isip. Talaga pong pinuntahan namin si Nana Lumeng at talagang ako po nagpasama rito. Dahil nga po, di po ba, nakita ako ng apo. Sabi niya, oo, tama, yan alis na. Pero handyan pa rin ang niyan, ang cell ng Naku po, isa ko pa na naman po parang baga sa kuya, dinamdam ko pa rin po yun. Diyos ko po, ako. Sabi kong ganon. At saka po talaga noon, na akong inisip na, sabi ko po, ako po, kakay mamamatay na. Sinasabi ko po sa kanilang ganon yun. Ngayon naman po, sinasabi sa akin ng mister ko, lalaksan mo ang loob mo. Paano naman kako yung gagawin mo sa akin? Talaga kako, hindi ako dalawin ng antok, magabi, maaraw. At talaga akong balisang-balisa ang aking katawan. Sabi ko po sa kanyang ganon.
nung makarating po kami rito, at nakita nga po ako ng apo Kunching, hindi po ba, ang sabi niya sa akin, alisin mo yan, alisin mo yan. Sabi niya, matulog ka, matulog ka. Ang sabi niya po sa akin, ganon. Tapos po nung ano po na yon, para pong ako medyo kinabukasan po, hindi po ba, magmula ng, nag-umpisa po kami rito, Miyerkules, hanggang sa ngayon po, talagang ako'y bumabalik. At kumbaga po sa kuwan, dito ako nakakaaramdam ng kaginhawahan. Na kumbaga po sa kuwan na wala po ang parang dinadala ko sa aking dibdib. At anin ko na nga alam po, halos gusto ko, araw-araw nandito po talaga. Yun lamang po at marami pong salamat po sa inyo. Salamat, mahal na kapatid. May tinanggap ka na mula sa ating dakilang Ama. Ang kailangan lang ay kapayapaan upang ang lahat ng takot ay maparam at kilalanin ang Diyos na buhay na sasaklolo anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay. Nang dahil sa itinanggap mo, unti-unting nagpalinis ka ng kaisipan mo, maging ng puso mo, mayroon kang naramdamang kakaiba, kaya siya ay hinahanap-hanap mo na sa bawat oras ng buhay mo. Ipagpatuloy mo at hingin mo pa ang gabay at ng patnubay ng ating Panginoon upang ang nararamdaman mo ay patuloy pang lumalim at marami ka pang mararamdamang mga hiwaga ng Ama na gagawin niya sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ang kapayapaan, ang Diyos ang pag-ibig, kaya kung naguguluhan ang ating kaisipan, isa lamang ang ating dapat tawagan, ang Diyos na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Marami po sa atin ang katulad niya, kaya lang po siya talaga, kumbaga, sa takalan, sumobra, hindi niya nakaya. Pero marami po tayo sa atin ng ganyan, yung may mga takot. Isa po ako doon. May takot din ako sa dati kong buhay, kaya nga po hindi po ako nakakatulog eh. Nag-i-sleeping pills po ako, pero wa-effect na rin po sa akin ng sleeping pills. Nang makarating ako dito, baliwala pala yung mga pills na yan. Napakahusay palang gamot ang salitang banal na magpapawi ng lahat ng ating mga agam-agam sa buhay. Kaya isa po iyang biyayang mula sa Kanya. Maitatanong mo tuloy sa sarili mo, paano kaya kung hindi ako nakarating sa banal na lugar na yon? Nasaan kaya ako ngayon? Nanguhuli na kaya ako ng tutubi at paru-paro? At ako kaya ay hindi nakapiling ng pamilya ko sapagkat meron na akong ibang pinapanahanan? Mahal ka ng Ama. Kumilos ang Ama sa buhay mo. Kaya ang nararamdaman mo ay pinawi niya upang mapagtanto mo sa buhay mo na may Diyos palang buhay na dadamay sa iyo. Amen? Kaya kapatid, kita ko na sa mukha mo iba na yung aura ng mukha mo. Nung una kitang makita, parang ikaw yung may pasa ng krus. Parang ganun ang tingin ko sa'yo, na yung mukha mo talaga ay punong-puno ng takot sa buhay. Pero ngayon, ganda-ganda mo na. Nabagong bigla ang itsura mo, gumanda yung aura, sapagkat ang Panginoon na ang nagahari sa kanyang puso at kaisipan. Amen? At ngayon po naman, isa pong kapatid kong alagad ang tatawagan ko, si kapatid na Dory. Kung ano nga bang nilinisan sa kanya ng Panginoon, ano yung naging proseso ng paglilinis sa kanya, at nang ganap na malinisan siya, or na, hindi ganap, unti-unting nalinisan siya, ano na ang naramdaman niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Napakaganda po ng tema, kalinisan ng isip at kalooban. Nung una po ako ay naakay sa dakong ito, tulad din po ako ng kapatid ko na naakay ako hindi dahil sa karamdaman. Taga rito lamang po ako. Akala ko nga rin po noon, ang dakong ito, ang mga tumutungo ay yung mga may karamdaman lang sa kanilang lupang katawan. Nung ako po ay naakay sa dakong ito, bago po ako naakay, ganun lagi rin po akong may takot, pag-aalala. Sabi nga po ni
ni Mabibet kapag nagbabahagi siya sa dating buhay. Isa rin akong scriptwriter. Hindi nakakatulog sapagkat kung ano-ano yung mga iniisip ko, kung ano ba mangyayari sa mga anak ko, kung ano ba mangyayari sa buhay ko. Wala akong kapayapaan, wala akong kapanatagan. Hanggang sa dumating ang takda na ako ay maakay sa dakong ito, nagtataka nga rin po ako. Iba yung nararamdaman ko, para po bang yung pa ako hinahatak sa dakong ito, na hanggang sa araw-araw ay nagmimiti na ako na makatungo dito. Madalas po ako nakaupo dun sa dulong yon, dun sa likod. Kapag nga po ako ay nagtutungo sa dakong ito, may nagtatanong na rin sa akin, ano daw po ba yung ipinagagamot ko. Noong una nga po, nagtataka rin ako, bakit ganun? Wala naman akong nararamdaman sa katawan ko. Bakit parang hinihila ako dito? Na wala akong kamalayan na hindi ko alam na may karamdaman pala ako, hindi sa akin lupang katawan. Dito pala sa aking kalooban. Sapagkat lagi nga pong gulo ang isip ko, lagi akong takot, lagi akong nag-aalala. Nang ako po ay maakay sa dakong ito na araw-araw ang pagmimithi ko na makarinig ng mga aral sa ating mahal na Apo Conching, unti-unti pong nabago ang isip ko, ang kalooban ko. Noong una nga po, kapag ako ay nakikinig lamang, nagtataka po ako sa sarili ko, wala pong tigil yung pagluha ko. Habang nakikinig po ako, iyak lang ako ng iyak. Nagtataka nga ako, bakit ganun? Sabi ko, nakikinig lang ako, naririnig ko lang yung mga ibinabahagi ng mahal na Apo Conching. Bakit parang may pumapasok sa kalooban ko na hindi ko matanto kung bakit ganun, na iyak lang ako ng iyak, luha lang ako ng luha. Subalit kapag ganun po ang nagaganap, paglisan ko po sa dakong ito, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Sapagkat, yun po pala, isang proseso na ng paglilinis sa akin ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga aral na ibinabahagi ng mahal na Apo Conching, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, doon nararamdaman ko na nililinisan na pala ako. Hanggang sa unti-unti habang pakikinig ko dito sa araw-araw, naiiba ng isip ko, ang kalooban ko, ang pananaw ko. Nagkakaroon na ako ng kapayapaan, nagkakaroon na ako ng kapanatagan. Hanggang ngayon po, yun ang pagmimithi ko sa tuwin na ang makarinig ng mga aral, sapagkat alam ko na ayun po yung isang gamot ko para hindi ako ganap na mawalay sa ating Panginoon. Kung paano unti-unti niyang nilinisan ako, kung paano unti-unting binago niya ang damdamin ko, hanggang ngayon po yun ang pagmimithi ko, sapagkat yun ang nagpapalakas sa akin. Alam ko po na hindi ako ganap, may kahinaan pa rin ako. Ang tanong nga po ni Tita Beth, sa paglilinis ng ating Panginoon sa isip at puso mo, sa nakamtan mong kalinisan ng isip at puso mo, may mga balakid pa rin nagaganap. Sino at ano? Hindi na po ako lalayo. Ang nagiging balakid po pagka kuminsan na yung mga anak ko. Yung mga anak ko na kasama ko sa bahay. Na sa katotohanan lamang po, sinungaling ako kung hindi ko ito ituturan. Yung galit po, kuminsan mahirap mapaglabanan. Totoo po yun. Subalit, nung ako nga po ay unti-unti nang nalinisan ng ating Panginoon, lagi ko po yung idinadalangin. Ito rin po yung natutunan ko kay Mami Beth, na kapag nararamdaman ko na bibigay na ako, kapag nararamdaman ko na madadala na ako, pipikit na ako, mananalangin na ako, hihingi na ako ng patnubay gabay sa Ama, na alam ko, Ama, na ang nararamdaman kong ito ay hindi mula sa iyo. Tulungan mo akong iparam ito sa isip at puso ko upang ako'y di mawalay sa iyo. Yun po sa tuwi na ang panlaban ko at nakakahiya sa Panginoon. Patuloy at patuloy kang inaakay, inaapuha. Patuloy at patuloy kang binabahagi na ng liwanag. Pagkatapos, parang baliwala, nakakahiya, di po ba? Yung parang kasi pag ganun po ang pakiwari ko po para po akong timba na butas. Ipon ako ng ipon, pero kapag hindi ko napaglalabanan yun, parang wala, di po ba? Sabi nga, ang hirap mag-ipon, ang hirap, di po ba? Gumawa ng kabutihan. Subalit sa isang iglap yung naipon mo, isang iglap lang, natatapon lahat, sayang, hindi po ba? Kaya, yun nga po, natutunan ko nang magtimpi kahit galit ako sa mga anak ko.
hinihingi ko lang ang patnubay at gabay niya, nakakapagtimpi, nakakaunawa. Kasi sino nga po ba kasi ako po yung bago ako tumungo dito, gusto ko ayos lahat. Wala silang maibubutas sa akin na sabihin ng mga anak ko ng kabiyak ko, lingkod ka ng lingkod doon, tungo ka ng tungo doon dito naman sa bahay natin napapabayaan mo. Ayoko po ng ganun magiging daan po ako ng pagkakasala nila. Kaya po sa umaga pa lang kudkud na ako, gusto ko pag nandito na po ako, malinis lahat, tapos lahat may kakainin sila, wala silang gagawin. Subalit di pa ba minsan kahit nga po ang mga anak ko po ay malalaki na hindi na po mga paslit Tapos pagdating mo, ang datnatnan mo iba, hindi ganun ang iniwan mo. Di po ba, kung minsan talagang, pero nakakahiya, naririnig ko sa kanila na kaya po kahit yung mga nagbabahagi dito, talaga pong nakikinig ako kasi nakakapulot ako Nakakahiya na nakinig ako dito, tapos pagdating ko parang wala yung bibig ko. Ay ngayon po, hindi na po nakakapagtimpi na ako. Imbis na po magsalita ako, gagawin ko na lang. Ako na lang po ang gagawa. Tsaka hindi na rin po ako yung nag-uutos. Kung kaya ko rin lang gagawin ko na para wala nang sigalutan. Kasi minsan po pagka ang mga anak ko inutusan ko magsasalita pa, hindi naman susunod di gawin ko na lang. Hindi po ba, hindi na ako magkakasala. Hindi rin po sila magkakasala. Yun po, sila po yung mga kuminsan nagiging balakid sa akin. Subalit yun nga po, ito ay napaglalabanan ko na dahil sa patnubay at gabay ng ating Panginoon. Dahil, kaya nga po napakahalaga ng pakikinig, mga minamahal na kapatid ko. Ako po ay natuto rin at unti-unting nalinisan. Proseso nga po yun unti-unting nalinisan ng isip at puso ko. Hindi ko nga po sinasabing ganap na ako. Subalit unti-unti pong nalinisan ng isip at puso ko dahil po sa pakikinig ko. At minimiti ko, pat nagsusumikap ako na mga naririnig ko, maisabuhay ko kasi nakakahiya nga po, bigay ng bigay ang Panginoon. Subalit parang wala naman, di tayo rin naman ang hindi nakikinabang. Amen po ba? Kaya nga, sabi ko, yamang ako ay naglilingkod, nagtutungo dito, kamtin ko na yung dapat, yung marapat. Kung minsan mahirap, pero sabi nga po, kung magbibilang tao ko, talagang mahirap. Subalit kumapit ka sa Kanya, magiging magaan ang lahat. At yun nga po, nung nalinisan ng isip at puso ko, ang dami ko po naging kapakinabangan. Napayapa ako, napatag ako. Nagkaroon din po ako ng kakontentuhan. Sapagkat sabi nga, kaya nga pala lagi magulo ang isip ko, lagi ako nagala kasi marami akong hinahanap ng mga panahon na yon bilang tao, para sa pamilya, para sa anak. Subalit dito po, itinuro niya kung paano magkaroon ka ng kakontentuhan. Kung ano lang ang meron ka, pasalamatan mo. Huwag mo nang hanapin yung wala sa'yo para hindi ka masakitan, para hindi ka mahirapan. At yun po ang naging dulot sa akin ng paglilinis ng aking puso at kaisipan ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing na may galak na sa puso ko, nakakatulog na ako. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Lahat inilalaga ko sa Kanya. Kaya, mga minamahal na kapatid, yamang tayo naririto. Sa tuwing ay makinig lang tayo. Lahat po ng tumatayo dito, kapupulutan natin Lahat po ng tumatayo dito, may makakamtan tayo. Tanggapin po natin. Huwag natin titignan yung kung sino man yung nasa harapan natin. Huwag natin pagsasawaan. Kasi iba-iba rin po ang ibinabahagi sa atin. Amen po ba? Iba-iba rin po yung mga iniluluwal ng mga labi nila. At yung mga ibinabahagi naman po naging karanasan nila. Kaya sa atin ibinabahagi nila. Kasi maaari pong dumating yung araw na maganap sa atin yun. Tapos masasabi natin, ay narinig ko nung minsan nagbahagi si kapatid na gano'n napagdaanan niya ito, tapos ang ginawa niya ganito ganon. O di po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, napakahalaga po ng sino mang tumayo dito ay ating pakinggan. Sapagkat para sa atin po yun Hindi lamang po para sila tumayo nang wala dito. Hindi naman po sa bilang pagkatao ang kanilang ibabahagi, kundi ito'y kalooban din ng ating Panginoon. Lalo na po ngayon, wala man ang taong kinalugdan ng mahal na Apo Conching.
Subalit marami po ang ginagamit sa inyo na kung inyo lamang kung tatanggapin, mararamdaman sa puso ninyo na hindi tao po ang nagsasalita o nagtuturan sa inyo, kundi mula po sa banal na Espiritu. Pagkat ang banal na Espiritu kailan may di nawawalay sa dakong ito. Siya po ay nananahan sa dakong ito. Kaya yung sino man nagtitiwala at nananalig sa Kanya, tuwirang malilinisan ang puso at kaisipan at tuwirang kagalakan ng kanilang kakamtan paglisan nila sa dakong ito. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat, Tita Dory. Nawa po ay katulad po ng kanyang sinabi, ang pang-scrub dito yung pakikinig. Na kung makikinig tayo, siguradong meron tayong mapupulot upang unti-unti yung mga marumi sa ating puso, sa ating kaisipan ay unti-unting malinisan. Pwede po bang magbahagi kayo? Kasi po, kayo pong dalawang magkabiyak ng puso. Katulad po ng ginawa nila. Alam ko po na mayroon na ring naganap sa inyo. Taga Plaridel po ba kayo? Araw-araw nagmumotor kayo, ano? Dahil meron kayong naramdamang kakaiba. Si Mrs. po, tara po kayo. Dahil alam ko po na malaki na rin po ang natanggap ninyo. Sapagkat umaliwalas na rin po yung mukha nyo eh. Opo. Palakpakan po natin sila, mga minamahal kong kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling to, sa mga alagad, sa lahat na naririto. Kami po ay taga Plaridel. Ang aking asawa po may karamdaman sa diabetes. Nung tumaas po ang diabetes po niya, nagkaroon po ng komplikasyon sa puso. Madalit salita, dinala po namin sa ospital sa Santo Niño. Sabi ng doktor, medyo mahirap na daw dahil taas daw ang sa kanyang puso. Sabi ko, bahala ko kayo naman nakakalam. Isang araw, sabi ng doktor, nagtaka ako. Sabi nung doktor doon sa Santo Niño, okay na. Uwi na lang daw ang pahinga na lang daw. Okay, kako, salamat sa Panginoon. Nung pagdating kinagabihan, inatake. Di makahinga. Di palibasa ako nandun sa katabi niya, nababahala po ako. Ano gagawin ko? Takbo, akyat panaog ako doon sa emergency hanggang doon sa taas. Bilisan nyo kako kasi hirap na huminga. Ayoko pang mawalay asawa ko. May dalawa pa kaming apo na inaalagaan. Ito ang nangyari. Pag akyat namin doon, pag-akyat ko doon, nandun na yung doktor. Sabi ko, Dok, gawin mo ang makagawa. Ikaw pong nakakalam sa pamamagitan ng Panginoon. Sa sarili ko lang po yung binibigkas ko, yung Panginoon ang pag-asa ko. Gawin mo lang, Dok, dahil palibasa doktor ka alam mo lahat yung pamamaraan. Sa madaling salita, binulangan ako ng doktor ni ECG. Hindi ka kapatid, pumirma ka. Bakit kako? Patay na kako to. Iba na ibig sabihin ito. Hindi patingal ako. Panginoon kako, ikaw na bahala. Huwag mo po sana kunin muna. Kung maaari, nakikiusap ako kako. Sabi ng doktor, pumirma ka. Dadalhin sa ICU. Pumirma ako. Pagdating doon sa ICU, naupo ako sa tabi. Sa may pintuan po. Biglang may bumulong sa akin. Pumunta ka doon sa chapel. May chapel yung Santo Niño de Bustos doon. Dilumod po ako doon. Ako lang akong tao doon, mga madaling araw. Sabi ko, Panginoon, kung pagkakaloob mo, alam ko, kaya akong tanggapin. Pero hanggat maaari sana, kailangan ko pa siya. Kako. Pero kung talagang iyon na yung kapalaran niya, takda, wala na ako makagawa. Lumod ako, nagdasal ako ng time. Paglabas ko, naupo na naman ako doon sa pasilyo. Lumabas yung nurse. Sabi ko, nurse, kumusta yung asawa ko? Ay, buti nandiyan ka, kuya, pumirma ka uli. Bakit na naman ka ako? Pumirma na naman. Pumirma na ako ng isang bisis doon sa tasa. Pumirma ka dahil catheter daw para matanggal yung tubig. Nagbabara. Nagkaroon doon ng pati sa likod. Naku, kako, kadami namang nito. Kahapon lang sa puso. Ngayon sa tubig naman daw sa batok. Sa baga. Sabi ko,
ko, sige, pipirma naman ako, pangalawang pirma. Nintay ko na naman ang resulta. Mga 2 oras makalipas, nung lumabas yung nurse, sabi, pasalamat ka, nakalagpas yung nalampasan ng asawa. Salamat ka ako, bumalik naman ako doon sa Panginoon ka ako. Kay buti mo, ako. Minsan lang ako lumapit sa iyo, pinagkaluban mo ako ng himala ka ako. Sabi ko, Lord, kung ito kapalaran na namin, ikaw ang aming daan, turuan mo ako kung paano. Nagmamaniklod ako, wala akong kaalam-alam. Kung ito ang pagkakalob mo sa amin, di sa madalit salita, maayos na siya, dinala na sa kwarto. Palibasa may katigasan ng ulo, may medyo bobongangira Pati nurse, kinakalaban. Sabi ko, relax ka lang. Paano tayo magiginawaan yan kung mainit lagi ulo mo? Sabi ng nurse, boss, asawa mo, mahirap kausapin. Minsan, mainit ang ulo. Sabi ko, pasensyahan mo na yan. May sakit kasi, ikaw na umunawa. Sabi nung nurse, sige. Nung bandang ilang linggo na, medyo okay na, lumabas na kami. Paglabas namin, sabi ko, sumama ka sa akin kasi tuwing linggo, nagsisimba po ako doon sa Plardel, sa Bintog. Sumama ka. Di sinasama ko. Ayun, sabi ko, magdasal tayo sa nangyari sa buhay natin, nalagpasan mo. Kasi mismo ang doktor nagsabi sa akin, ang sakit mo hindi basta-basta, angiogram, kailangan ng 250,000 dadalhin sa Manila. Wala daw dito sa Bulacan yung klase na sisilipin yung puso mo. Hindi lang daw bara, kundi may sisilipin yung doktor. Wala daw dito sa Bulacan yan. Doon sa Manila yan. Doon matatagpuan yung dadalhin ng pasyente. Hindi patay na kayo kahapon, hindi kukuha nung ganong kalaki halaga. Sabi ko, bahala ka na, Dok. Pero sa loob-loob ko, nung naroon ako sa chapel, walang angiogram sa akin. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng ito, Panginoon ko. Tulungan mo ako, gabayan mo ako para malagpasan namin ang asawa ko ang problema. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. May sasabihin ka ba Tita Beth, pasensya na po. May oras pa po ba, Tita Beth? Ako ang masasabi ko lang, talagang napakalaki ng pinagbago ko dito nung madala ako dito sa dambanang ito. Talagang hindi man po ako kagandahan, hindi naman ako mayaman. Napakasungit ko po at napakasuplada ko. Napakainitin po ng ulo ko lalo sa mga apo ko. Pag po sila ay nagkakagulo na, ay uwi doon sa kanila, uwi kayo sa bahay niyo, uwi kayo doon sa inyo, uwi kayo doon. Maghiwa-hiwalay. At yun lang po 2 alaga ko, yun ang gusto kong nandun lang sa bahay. Pero hindi po sa paborito. Kasi naguguluhan po ako Gusto ko po yung matahimik. Mali po pala yun. Pero no ako pinaakay dito, unti-unti pong nawala yung kasungitan ko. Dati po, pag titimplahan ako ng asawa ko ng gata, sasabihin po sa akin yan, titimplahan na ba kita? Ba't ba ako ba inutin at titimplahan mo pa ako? Ganon po ako kasuplada, kasungit. Tapos po, yung apo ko, pag may umiiyak, maghihiyaw po ako niya, lahat ng sumaway sa akin. Parang may diablo po sa akin, kumukubabaw sa ulo ko na lahat ng sumaway sa akin, mahiya ka nga sa kapitbahay. Ba't ba ako mahihiya? Ba't sila ba nagpapakain sa akin? Talagang ganun po ang ugali ko, napakabastos. Pero mula po nung ako'y napasok dito, hindi ko naman po sinasabing ako'y napakabait na. Pero hindi na po ako nagbubunga nga sa amin. Sabi nga po nung mga pamangkin ko, sabi niya, talagang mabait na si Tita Nurse. Hindi ko na nadidinig yung bunganga araw-araw. Natatakot kami dati, baka atakihin siya, mamatay ka agad. Kasi ang bunganga niya, konting depresya lang po, ewan ko ba, hindi ko mapagpasensyahan. Pero sa awa ng Panginoon, parang nahilot niya ako. Dinulog ko na nga po ito kay Tita Beth. Sabi ko, Tita Beth, paano po ba gagawin ko? Talagang naiiyak po ako pag nagsasalita si Tita Beth. At yung sinasabi niya po, na ugali niya, masahol pa po yata ugali ko dun Sabi ko nga po, pag may nadinig akong nagkukwento sa akin, ay nako, susugudin kita. Anong kinukwento mo sa akin? Ako, ganon? Ngayon po, kahit anong madinig ko, sabi nga po nung kapatid ko, sinusumbong ko sa'yo yung kapitbahay. Ang sabi mo sa akin, yaan mo lang siya, huwag mong pansinin.
parang naninibago yata ako sa iyo. Bakit ganon? Dati pag nagsumbong ako, susugurin mo ka agad, kakampihan mo ako. Sabi ko, hindi. Alang kwenta yun, sabi kong ganon. At saka ang isa pong talagang pinagbago ko, yung kumari ko po sa Bustos. Kalaban na kalaban ko at talaga pong ayaw na ayaw ko. Ipagtatapot ko po sa inyo at mahirap mang nagsisinungaling sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Sabi kong ganon. Talagang kagalit ko po yun. Hindi naman po kami nagkagalit. Inis na inis po ako. Napakapangit po nung anak niya. Tapos po, ewan ko ba kung ano ginawa sa anak ko. Nakulam ho yata. Hindi naman ho kagandahan yung anak ko, pero ikukumpara po sa kanila. Napakapangit ng lahi niya. Baka po may kamag-anak dito yon. Naku po, patawarin ako ng ama. Patawarin po ako ni Apo Kunching. Talaga pong galit na galit ako. Hanggang ngayon po, 2 na apo ko doon. Tapos po talagang pinapansin yun. Kaya sabi nung asawa ko, sabi ko sa kanya, napakahirap naman sinuutos ng Panginoon. Mahalin ko yung kalaban ko. Inis na inis ako sa kanya. Mamahalin ko, papatawarin ko siya. Sabi kong ganun. Sabi ko nung Biyernes, ay, Mari, ayoko na yatang pumunta doon. Sabi kong ganun. Kung ganun lang din ang iuutos sa akin hindi ko kaya. Pero nagpasubali rin po ako. Pero kung utos ng Panginoon at siya ang gagawa, bakit ba hindi mangyayari yon? Sabi kong ganun. Nagkataon po nung Sabado, sinundo yung 2 apo ko. Dati po yun, pag nagpupunta doon yung balae ko na yon, pag nakaupo po ako sa terrace, para po ako sinong magaling doon na, bahala kayo sa buhay niyo dyan. Papasok na po ako sa loob ng bahay namin. Tapos po, ewan ko ba kung paano espiritu po ng banal na espiritu pumasok sa akin na dumating po yung kabalae kong lalaki. Susunduin na namin yung 2 bata. Tapos po, sabi ko, sino ba kasama mo pare? Parang nagulat ako sa sarili ko. Bakit kinausap ko tong impacto na to? Sabi ko pang ganun. Di ngayon po, ewan ko, sabi, nandun kasi kumari mo sa taas. Ewan ko po, at dahan-dahan ako umakyat ng hagdanan kasi po diki yun. Umakyat po ako doon, sabi po niya sa akin kaagad, kumari, kumusta ka naman? Kumusta na yung sakit mo? Sabi ko, ewan ko po, at sumagot naman ako kaagad sa kanya. Okay naman, kumari. Sabi po nung apo ko, uy, bati na sila ni Inang. Sabi ko po, hindi naman kami galit ni Inang mo. Galit na galit ka, sabi mo nga, ang pangit-pangit niya. Diyos ka, patawarin po ako ninyo at patawarin po ako ng ama. Yun lang po ang masasabi ko at marami pong salamat at napakalaki po ng binago ng Panginoon sa aking kaluluwa. Napakalaki po. Kaya ako po, hindi po ako magsasawang pumunta rito. 10:00 pa lang po ng tanghali. 10:00 lang po, parang aligaga na po kami sa paggayak ng damit. Gabi pa nga po, nagagayak na namin at may mga bata po halos di na po kami makakain ng amusal. Nakagaya ka na ba? Magluto ka na nga doon, Jackie, kasi hindi naman po ako nakakagawa sa bahay. May sakit po ako sa puso. Sabi ko po doon sa anak ko, magluto ka na ng tanghalian. At maaga kaming kakain at pupunta kami sa Tambana. Sabi po nung anak kong nasa abroad, sabi niya, Mama, baka naman napapagod ka. Kasi araw-araw ka palang nagpupunta doon, may sakit ka sa puso. Anak, hindi ako napapagod. Maligayang maligaya ako at napakagaan ng aking pakiramdam. Sabi nga, naniniwala ako sa iyo, Mama, kasi mataba ka ngayon. Noong una po akong danala dito, naku, gaganyan-ganyan po ako na mapayat po, na parang, bagamat ako po hindi pa pinagagaling pa ng Panginoon, alam ko po, nililinis pa po niya ang aking kaluluwa. Ang ako po isang karamdaman ay ang aking mga mata. Pero ako po yung makapag-iintay sa mahal na Ama. Iintayin ko po yun. Yun lang po at maraming salamat. Napakahaba na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kapatid, napakasaya mo na ngayon, Para na kayong nasa gloria sa loob ng tahanan nyo. Na sa dati impyerno, sa kasisigaw, sa kabubulyaw. Subalit, kumilos ang Ama sa buhay ninyo. Kung hindi pa nagkasakit, hindi mababago ang takbo ng buhay. Kaya, blessing po iyon mula sa ating Panginoon. Mula sa ating Panginoon. Para po tayong nasa marriage encounter. Maaga-aga pa naman at ang misa ay 4:30 pa, pwede tayong madelay ng kaunti. Kaya po sa pagkakataong ito, tinatawagan ko po ang aking mga minamahal na kapatid upang sila naman ang maghayag kung paano sila nalinisan
At ngayong unti-unting nalinisan, ano na ang kanilang nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Yon. Para tayong nag-ME, ano? Dahil ang mga binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ay ang magkabiyak ng puso upang patunayan sa atin na hindi siya kumikilo sa iisa lang, kundi sa kanyang pinagbuklod sa hirap at ginhawa. Amen? Sino ba mauna? Magandang tanghali po sa ating lahat. Po aking babahagi, di po nalalayo sa nangyari kay Dalay. 3 days na ako nagpupunta dito. Sabado ng gabi daw makatulog. Sabi ko sa kanya, alam ko na kako ang gagawin ko. Sabi niya, tingin na ba ako kayo naantok na? Saka tayo, bukas tayo kumusap, linggo. Sabi ko, pupunta tayo sa kapatid ko. At gusto ko siyang, kahit ako matanda, susuko ko sa kanya. Sa totoo, dinis ng Panginoon ng Ama, ang Banal na Espiritu, ang ikasipan ko, ang puso ko. Hindi ako kanyang unang linis ng ganito. Sana ako magparaya na, sanay na ako, di ko magustuhan na sasabihin. Totoo, ako kahit ganito, hindi ako nalulukutan, hindi ako pinapalakit po ng Panginoon. May dahilan pa siya. At kung kailan niya ako gusto palakarin, inaantay ko. Hindi ako nawawala ng pag-asa. At sa totoo, kahit ganito ang aming pagkata, mahal kami tayo ng Panginoon. Unang-una, pinadama niya, ginawa rin niya ng aming anak sa abroad ay makapasan, maging citizen. Siya, ba't nakikuusap mo yung aking asawa? Siya naman daw po. Dudugtungan ko na lang po yung kanya sinabi. Kami po, nung una pumunta rito, talaga pong ang panalangin ko sagad-sagad na siya ay makalakad. Pero po, ako rin po may karamdaman. Ang akin pong kamay, hindi ko po naigagalaw. Pag po siya nalak na ganun, igaganon ko lang po siya para maunat. Talaga pong hindi ko po siya naigagalaw. Pero po ako nang mahi po ni Apo Kunching at saka po ni Sister. Ano na po, galing na. Wala po ako iniinom na gamot. Naimomonding ko na po. Dati po ito talagang hindi ko po naigagalaw. At saka ang isa pa pong kaloob sa amin ng Diyos, ang picture po ng anak ko na nasa abroad, 5 taon na po siya doon. Sabi ko, Apo, ang anak ko po, tulungan nyo, benditahan nyo po ang kanyang picture dahil may exam po siyang una hindi siya nakapasa. Sabi po sa akin ni Apo, sige, handyan ang buhay mo at kabuhayan mo kasi po iisa ko naman siyang anak. Noong pong magkasakit ama, hindi nakauwi. Sabi ko, magkikita lang, hindi na yata siya makakauwi kung hindi kami patay. Sabi, Nanay, panalangin mo. 7, i-exam ili ako na ako'y makapasa para ako'y magkaroon ng green card, sabi sa akin. Sabi ko, anak, araw-araw, nandun kami sa dambana, siya kong ipinapanalangin na ikay makapasa at ang daddy mo'y makalakad. Kanina pong madaling araw, tumawag ako. Ang sabi sa akin, Nanay, nakapasa na ako, sabi sa akin. Kaya,
Marami po salamat at nakatanggap na po kami ng biyayang mag-asawa. Isang buwan lang po kaming mahigit na pumupunta rito, na araw-araw naman po, pinagtsatsagaan kaming samahan ng aking kapitbahay para kami ay may driver. Ako po nakakamit na po ng maligayang maligaya sa buhay ko. Akala ko patay na kami bago kami makita ng anak ko. Ang sabi po sa akin, sa 30 days, bibigay na ang green card niya, makakauwi na daw siya. Salamat sa Diyos at kami nakakamit na ng biyaya. Marami pong salamat. Okay na po kayo. Maraming salamat. So nakita niyo po, pinagalak tayo ng Ama sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid natin na nakatamo ng iba't ibang biyaya na mula sa Kanya, higit sa lahat ang kagalakan ng ating puso at ng ating buong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay, ano? Kaya ba't mawawalan kayo ng pag-asa? Sa bawat minuto ay binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Maglinis. Pabayaan lamang nating linisan niya ang ating puso. Mananahan siya sa templo, sa ating kalooban, at mararamdaman natin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Nainip na po ba kayo? Totoo, hindi kayo naiinip? Isa pa po yung tatawagin ko. Ano? At this point, tinatawagan ko po ang ating Mother of the House para po sa panghuling magbabahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat kung paano tayo nakinig sa mga binahagi ng ating mga kapatid, bagaman hindi sila mga lingkod at sila'y nakipagtipan lamang sa dakong ito, sila'y nakatanggap ng biyaya. Amen po ba yon? Ano pa kaya ang mga lingkod? Amen po ba yon? Ano pa kaya ang mga tagasunod? Ano pa kaya ang lahat sa atin? Yan po ang katotohanan sa napakagandang tema na ibinahagi po sa ating Mami Beth. Parang, kung maikli Mami, parang sino ako noon at sino ako ngayon? Paano ako nilinis ng Diyos? Ano po? Talaga pong habang nagbabahagi po ang mga kapatid, ako po nakikinig, nagdudumali po ako sa baba, sa taas. Sabi ko po, Ama, sa tahanan pa lang, nilinis ko na yung kakainin namin para pagdating ay magawa na pagdaka sapagkat nais kong makinig sa mga nagbabahagi. At habang nakaupo po ako nagbabahagi po ang mga kapatid ko, napakapalad po nila sa mga asawa nila. Ano po? Ano ba ang Diyos? Mapalad po kayo, tita. Napakapalad. Ano po? Sapagkat magkaisa po kayong humihingi ng awa at habag sa ating Panginoon. Amen po ba yon? May mga asawa po kasi na, sige, bukas na lang sasama ako. Sige, bukas na lang sasama ako. Paano kaya pag yun ang gagawin, pagpunta sa langit, dito sasabihin ng asawa niya, diyan ka na lang, hindi ka kasama namin nung kami nagsisimba. Ano po? Mapalad po kayo. Tatay, binabati ko po kayo, tatay. At mga nanay, binabati ko po kayo sapagkat sa dakong ito, sadya nga pong pinatutuhanan ng Ama ang bawat patutuo po ninyo na hindi po namin kayo kakilala at kayo tumutungo dito, sadyang napakalaking galak sa aming puso at sa ating mahal na Apo Kunching sapagkat kayo po'y buhay na patutuo na ang pinaglilingkuran namin ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Habang nakaupo po ako, ito po yung pasubali sa akin. Anak, nang ikaw ay natungo sa dakong ito, ano bang nilinis ng ating Panginoon? Pinakikita sa akin yung aking puso na punong-puno ng puot. Ano po? Punong-puno ng puot. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, takot ako sa tao eh. Sobrang natakot ako sa tao. Na dumating sa punto na ayoko na makakita ng tao. Sobra ako nagkaroon ng trauma sa mga tao kasi lagi ako nasasaktan. Amen? Simula sa simula, lagi ako nasasaktan. Gawin mo ng mabuti, gawin mo na lahat, nasasaktan ka pa rin. Sinasaktan ka pa rin nila. So talagang dumating ako sa punto na yung mga tao na nananakit sa akin, ayoko na makita.
hiniling ko po sa Diyos na sana lumipad na lang ako, ayoko na sila masalubong. Ano po, buhay pa ba ang Diyos? Ganun po, ang puot sa puso ko ay napakatindi gawa ng mga pagsubok na aking pinagdaanan sa murang gulang. Subalit ang pasubali ng amay ito. Ang katawan po natin, kagaya ng sinambit ni Mami Beth, anong materyales ang pinanlinis sa iyo ng Ama? Sa iyong palagay, habang nagbabahagi po ang mga kapatid natin at ang facilitator at ang ating mahal na Apo Kunching, kung siya'y naririto, yun na po yung materialis eh. Yung mga aral na yun na ikaw mismo ang pipili kung anong ipanggagamot, kung sino ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat walang pinagkaiba ang tao sa tahanan eh. Ang tahanan may pinto. So, ang tao may pinturin. Ito po yun eh. Itong bibig. Ang tahanan may bintana. Ang tao may bintana ang mata. Amen po ba yun? Ang tahanan may kainan. Ang tao mayroon din. Ito po yung tiyan. Ang tahanan may palikuran. Ang tao mayroon din ang puwet. So, walang pinagkaiba. Ngayon po, sa tahanan, na tayo may mga tahanan, may kanya-kanya po tayong kagamitan na ginagamit kapag ito ay marumi. Amen po ba yun? Sa ating katawan, walang kagamitan, kundi ang salita ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang pasubali ng Ama, siya ang tagalinis. Kung ikaw mismong may katawan ay dumi ng dumi, darating ang takda, iiwanan ka rin yan. Amen po ba yun? Sa tahanan man, halimbawa, kahit ang bisita mo kapag pumasok sa tahanan, unang titingnan mo kung yung suot niya pampanyapak, kung marumi. Amen po ba yun? May mga tahanan na ang may-ari ng bahay, kapag pumasok, sinusundan pa ng basahan Ganon po sila kalinis. Ganon din ang ating Panginoon. Araw-araw, sinusundan tayo ng aral upang wag tayo magkarumi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At masarap, sapagkat ang kalinisan, Mami Beth, ay kaakibat po ng kabanalan. Yun po, yun ang katotohanan. Dahil katangian po yan ng ating Panginoon, organisado po siya Alam po niya kung paano kalilinisin doon sa hindi ka masasaktan. Hindi kagaya ng tao, kapag mainit ang ulo at naglilinis siya, pati ginagamit niya, nasisira. Bagsak dito, bagsak doon, pati bibig nagsasalita. Ang Panginoon hindi. Ganon po siya kabuti. Kaya sa dakong ito, nang ako po ay nalinisan, ang puso ko po, masasabi ko po talagang kinalkal. Kinalkal po talaga, hindi lang pala ang ginamit ng ating Panginoon. Yung mga salita na nagkonsensya sa akin. Sapagkat, ginamit po ang katauhan ni kapatid na Pearl. Ang sabi po niya sa akin noon, sabi ko, ayoko na pumunta sa dambana. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Siyempre, mayabang mayabang. Sapagkat, alam nga po kasi ng banal na espiritu kung sino ka Hindi ka pwedeng maglihim. So, ikaw na sinasabihan, kapag mayabang ka, tatanggap ka ba? Hindi. Walang masamang akin Ganon ang tao. Subalit sabi ni kapatid na Pearl, kapatid, takda na. Tanggalin mo na yung puot sa puso mo nang ikaw ay makapanahan sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, sagot ko, paano naman? Ayoko nga, hindi pa nga ako nakakaganti sa kanila naiinis talaga ako. Ganyan po. Ganon ang tao. Ano po? Subalit purihin ng Ama, kung kayo po ay nakakaunawa, isang paglilinis na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng bendisyon. Pag nagbibendisyon po, at nangungusap sa inyo ang banal na espiritu sa sinumang makatauhang ginagamit, isang paraan ng paglilinis po yun. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat dyan po ako nilinisan. At matindi po, ng panahon po ng ako po ay pumipila. Binananabikan po namin yan, subalit, may pasubali sa ang Ama. Huwag po kayong mamalengke. Pag pumipila sa mga nagbibindisyon, isa lang po yung sasabihin sa inyo ng bawat isa kahit ilan pa yan. Amen po ba yun? Nung panahon ko po, na ako nagpapabless, ginawa ko po kasi yun namamalengke ako. Buhay mo ba ang Diyos? Kasi po, nasasabik ako Baka mamaya, yung sasabihin niya, iba yung sasabihin. Ano po? Ginawa ko po yun. Nasabi ko, ano kaya, titignan ko nga. Siyempre, yung unang sasabihin, halimbawa kay kapatid na Ana, ang nagbibendisyon po noon, si kapatid na Ana, si Tita Dory, si Tita Ermano po. Tapos ang mahal na Apo. Si Nanay Myrna, yan po, sila po, 5 po sila nagbibendisyon. Kapag nagbendisyon po ako kay kapatid na Ana, aba, ang sinasabi po sa akin ay, hindi ka magiging marapat sa pananaw ng Ama
sapagkat punong-puno ng basura ang puso mo. Pagtalikod ko, basura. Ganun ano po, basura, hindi ko matanggap. Ano kayo, basura? Ganun po. Bibila na naman ako sa kabila. Kay Nanay Myrna, sasabihin sa akin, malumanay, anak, pasubali ko eka sa'yo. Palayain mo ang puso mo. So ganun ano po. So nagdinilay ako. At sa gitna kay mahal na apo, pasubali ko sa'yo. Ganun din po. Sinasabi po niya na lilinisin daw po niya ang aking puso. Pag uwi ko ngayon sa tahanan, naiinis ako. Ano po? Hindi ko kasi alam eh. Sabi ko, kapatid na Pearl, alam mo yung mga nabibindisyon sa akin? Lilinisin daw ang puso ko. Ano ba masama sa akin? Ganun ano po. Dahil tao. Subalit salamat sa Ama. Hindi nanalo si kalaban sa akin. Nakalaya ang puot sapagkat araw-araw po nililinisan po sa pamamagitan ng pagbibindisyon. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At hindi lang po yun. Sa mga aral po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakalaking halaga para kuhanin mo at itapal mo sa sarili mo. Makikilala mo sa sarili mo kung sino ka. At hindi lang yon, yung mga nagbabahagi, kagaya nila nanay, na magbabahagi, totoo po yun. Mapalad po kayo, Nay. Sapagkat ang sino nagmamahal sa kaaway niya, isa po yun sa mga utos ng ating Panginoon. Naku po, mayroon na po kayong pamasahe para sa ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Habang ako po ay, yun po, nakikinig, napakarami nga naman na maaaring gamitin na kasangkapan para maglinis. Sa damit lang, kapag may dumi, ginagamitan ng Clorox. Ang pagkakaiba lang, pati yung kulay niya, nawawala. Ano po? Naiiba po. Sa lahat ng partes ng ating katawan, marami ang ginagamit. Ngunit, purihin ang ating Panginoon. Sobrang napakabuti niya, napakahinahon niya. Hindi ka talaga iiwanan dahil alam niyang sa kanya ka, hindi kanya iiwanan hanggat hindi ka nagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaaring sabihin nyo, paano naman nilang sabi yon? Kilala mo ang sarili mo, kung sino ka noon at sino ka ngayon. Ganon din po, kilala ko ang sarili ko kung sino ako noon, kilala ko rin kung sino ako ngayon. Binago ako ng Diyos. Kaya may mga nagsasabi, yung mga alagad eka na, hindi naman eka nagbabago, wala kang karapatan. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Walang karapatan ng sino man para hatulan. Kahit sino, sapagkat binihag ng Diyos ang aming mga puso. At ang Diyos na bumihag po sa ating lahat ay hindi natin alam at hindi natin tarok kung ano yung kanyang pamantayan. Ngunit, ikaw na binihag ang puso mo, sigurado, alam mo yun, kung ano naging pamantayan sa'yo ng Diyos, bakit kanya binihag. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Takda na, napakaganda. Araw-araw, ilang araw na po tayo na napakaganda ng mga tema, na kung bibigyan po natin ng diin at tuon, mailalagay po ng ayos ng Diyos mula ulo hanggang talampakan na ma-organize niya lahat para masundan natin yung gusto niyang ipatupad sa ating mga sarili. Amen po ba yun? At hindi kagaya ng, may mga naglilinis halimbawa sa bahay. Hindi ba natatapos sa sala, andun na sa kusina? Dapat po yan, mula sa umpisa, linisin mo na, wag lang yung harap. Sapagkat karamihan po kasi sa harap lang naglinis, pag inano mo yung ilalim, ang daming basura, ang daming kuyagot. Di baling ang loob mo ang malinis kung hindi man masyado malinis ang labas. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Hindi yan ang pagmamasdan ng Ama. Ang ganda-ganda mo, ganda ng damit mo, basura naman ang puso mo. Amen? Ang ganda-ganda ng bahay mo, ang ganda-ganda ng kurtina, ang ganda-ganda kahit na ano, pagdating mo sa CR, ang daming mga nakaano. Ay, nako! Pangit po yun! Amen po ba yun? Hindi po ako nagsasabing malinis ako, nagsusumakit pa rin po. Sa totoo lang po, Mami Beth, sabi ko, akala ko hindi ako makakarating ngayon para po ako magkukulap sa pagod. Pagod na bilang tao'y naramdaman. Sapagkat isang araw po, Mami Beth, 2:30, naglalakbay na po ako papunta sa palengke. Bakit nung oras na yun, nagkaroon po ako ng takot na doon sa lugar na dinadaanan namin sa Sabana po, dati lagi po nagkakaroon ng hold up doon, nagkakaroon po ng patayan, nababangga. Dumating po sa akin yun na parang inuudyok sa akin ng kalaban na mahuhold up ka, mabangga kayo, pero hindi, talagang nilabanan ko po. Sabi ko, kalaban, wala kang karapatan. Sa oras na ito, nagdadasal po ako ng 3 o'clock, nasa motor po ako, sabi ko. Tapos, yun po, nakita ko na, tumingala ako sa langit, Ama,
Talaga po kako si kalaban pala hindi rin natutulog. Ano po? Hindi rin natutulog si kalaban. Sinusundan ka. Subalit purihin ang Ama dahil nalinisan na po ang isip at puso ko, dumaratal man po ang takot bilang tao, hindi pa rin mangingibabaw sapagkat makapangyarihan ang Amang pinaglilingkuran ko. Buhay po ba ang Diyos? Tayong lahat po, tayong lahat, ang nagmithi sa ating lahat na tayo'y maakay ay banal na espiritu, ang nagmithi na tayo'y malinisan ang banal na espiritu at hindi tao, ginamit lang po ang ating mahal na Apo Kunching. Ngayon po, nasa sa atin na lang kung tayo'y magpapalinis. Buhay po ba ang Diyos? Baka mahuli ka, baka maiwanan ka, ikaw rin. Yun po yung iwanan ko sa inyo. Sapagkat ang ating Panginoon nagdudumali na. Gusto na po niyang umani sa mga hinasikan niya. Gusto na po niyang makita yung ginawa niyang proyekto sa sarili mo. At nawa po, kung paano ang ating Panginoon ay nagmimithi na tayo makita sa maayos na kalalagayan, gawin po natin. Takda na. Huwag tayong paatay-atay. Sapagkat napakabuti ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, ang kanyang paglilinis ay di ka masasaktan, kundi ibibigay sa iyo ang marapat upang ikaw ay masyahan. Muli po, magandang tanghali po sa tanghaling ito. Salamat, Mother. Na-summarize na po niya yung lahat ng ating pinag-usapan. Pinapaalala ko lang po sa inyo, ang misa po natin ay 4:30. Kaya pagkatapos po ng gawain, uuwi pa po ba kayo? Hindi na, dyan na lang kayo, kain na lang kayo dyan, kung may baon kayo. Pagkatapos po noon ay gumayak na po tayo sa ating 4:30 Mass. After the Mass, Mother, wala nang gawain, kasi wala na naman. Yun na po yung highest form of worship, yung Holy Mass. Ala naman po ang ating mahal na Apo para magbahagi ng mensahe. Kaya pagkatapos po ng misa, uuwi na po tayo. Amen? Kaya medyo maaga-aga tayong uuwi. Kaya ngayon po, inaanyayahan ko po kayong lahat na lumuhod para sa pangwakas na panalangin at ang ating closing song po ay yung awit ng pagpapasalamat. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na bunso para po sa pangwakas na panalangin.